subscribe na lang Remletech para update ko pag may bago akong video mga master. Yes. Ito na mga master, yung pinakita natin kanina, yun yung finished product namin. Kung baga, ito yung tinotroubleshoot namin na matagal nang hindi ginamit ni customer dahil nga daw hindi pinalikan ng technician. So tingnan nyo kung gaano kadumi na, parang ulan init na lang yata yung pinadat na nitong aircon na to. Nakatambay na lang daw sa likuran ng parang bodega nang nangyari yung bahay. Nag-renovate sila, so nakita nila na mayroon pang aircon, so tinawag nila ako. So dinala ko naman sa shop para makita natin, ma-check natin to ngayon. So wala na po siyang, mayroon pa siyang diagram, di ba? Pero wala po siyang parang yung number na yung parang sticker na nasa harap, yung sa board, yung high pan, low pan at saka local, yung parang sticker niya. So yan, wala na din kapasitor. So dito natin matutroubleshoot to ngayon, bakit wala siyang kapasitor. So hindi muna natin pinaandar, tinanggal muna natin yung board dahil nakita naman natin na parang matagal na nga hindi na pagawa ito. Nakatambay na lang, sobrang ano na, pati na may putik na sa itaas. Tingnan nyo sa loob. So check natin itong mga master, isa-isahin natin, gamitan natin ng multi-tester dahil wala akong digital, pero pwede na yon. So una natin i-check nito ngayon yung mga wirings nito. Unahin natin itong pan motor dahil nawala na siyang kapasitor. Check natin yung linya nito, bakit pinutol. Hindi na daw binalikan ng technician. So try natin itong check muna, saka natin pandarin. Kukunan muna natin ng resistance at saka yung body ground. So natanggalin muna natin itong dalawang terminal na nakakonect sa selector switch. So mayroon naman siya yung diagram, saka apat lang yung wire niya, yung starting, running, low at saka high lang. So yan, calibrate muna natin. So unahin natin tong dalawang may terminal na. So yan, may resistance pa siya mga master. So nakaset po tayo sa times 1 ohms. So yan, so may reading pa sa mga master, hindi naman sa shorted. So yan, medyo mababa nga lang yung reading nakuha natin dahil nakasit lang siya sa times 1. Sobrang taas kasi pag times 10 eh. Pero pwede na rin yun. Ang importante kasi hindi magkapareho yung reading niya. So ito po yung linya ng compressor. So mayroon pa naman siyang kapasitor sa compressor. So try na lang muna natin itong check yung sa linya ng pan motor kung bakit wala na siyang kapasitor at saka pinutol yung connection. So check na din muna natin pala yung compressor nito, bakit hindi na binalikan ng technician. Wala naman daw sinabi sa customer, so kaya tinambay na lang nila dahil hindi na napakita yung technician nito. So nung nalaman ng technician na nandito na ako sa Pinas, so pinacheck na nila sa akin dahil parang kakilala ko na din sila dati pa. So hindi naman stock up yung pan motor, problema ko ngayon, parang wala akong kapasitor ng pan motor. Pero mayroon akong mga ibang kapasitor. So check na lang natin dahil nagsisave ako, bumibili talaga ako mga master, yung mga remedy ko lang na ginagamit dahil wala talagang bilihan dito sa amin, sa lugar namin. So check muna natin ha. So yan, may resistance din yung compressor. So wala tayong problema sa compressor, pero pa-energize natin to ngayon, papandarin natin, gamitan natin clamp. O yan, may reading siya. Baka stock up din yung compressor nito. So ang problema kasi hindi kasi sinabi ni technician nung nag-check nito noon pa. So ang ginagawa ko kasi mga master, lalo na hindi sa akin galing, gaya nito, nakita naman natin na sobrang dumi na ng unit. So tanggalin nyo muna yung board bago nyo pandarin para makita nyo kung baka may problema siya. Ganun po, baka may grounded o may mga ingat-ngat na ng mga daga dyan sa loob. So okay pa, may kapasitor pa siya ng compressor. Ang problema ko ngayon dito, yung sa pan motor, teka lang, tingnan muna natin kung ilang microfarad. Mayroon siya 3.
So yun nga, wala ako. So ang remedy ko nito ngayon mga master, gagamitan natin siya ng sandali ha, titingnan ko. Wala akong mahanap na 3 microfarad para sa pan motor. So try natin gagamitan to mamaya. Hahanapan ko to ng paraan. Titingnan natin kung may capacitor dito ng dryer. So same lang din naman sila, pan motor. So wala dito, tingnan natin. So wala akong capacitor, tiningnan ko na dito. So medyo malaki po siya, pero ito maghahanap tayo ng parang kapareho yata ito sila. Dito tingnan nyo. So mayroon pala akong nahanap mga master, 3 microfarad at saka 11 microfarad. So yan, ito po yung capacitor ng dryer at saka yung sa washing. So check na lang natin muna ha, kasi almost same lang talaga sila, magkapareho lang sila ng value mga master. Wala po siyang problema, 3 microfarad lang siya, pareho lang sila ng gamit, pan motor lang. So check natin ito sa set natin sa times 1 key ohms. So hindi natin malaman dito kung saan dito yung sa dryer, yung 3 microfarad. So gamitan natin siya ng tester. Mayroon siyang 11, mayroon siyang 3. So yung 11 microfarad, yan yung mataas na reading. Yung mababang reading, so yan yung gagamitin natin, yan yung 3 microfarad, 3 UF, ganun. So check natin, nakasit na po ang tester sa 1 key ohms. So calibrate muna natin ha. So titingnan natin. So yan o, gumagana siya. So yan, ito yung remedy mga master ha, pag mga wala kayong makuha talaga na pang-capacitor ng aircon, pwede itong gamitin. So ito, medyo mababa siya. So tingnan natin to. So ganyan ang ginagawa ko mga master, nagsisave ako. Yan oh, sobrang taas ng reading, di ba? Nakita nyo? So ito po yung sa washing. Ito po yung 11 microfarad. Yan oh, di ba? Sobrang taas. Yung purple at saka yung gray, baliktarin natin. Yan yung 3 microfarad. Yung red at saka blue, yan yung sa washing, yung 11 microfarad. So yan oh, sobrang baba lang, di ba? Tingnan nyo ulit ha, yung blue at saka yung red. Sandali. Hindi kasi pwedeng hawakan yung dalawa eh. So yan o, di ba? Umabot siya. Sobrang taas. Ulitin natin yan. So ang gagamitin natin dito yung gray at saka yung purple. Yung red at saka blue, yan yung sa washing. So condemn natin yan, hindi natin gagamitin. So papaandarin natin ang unit dahil wala akong 3 microfarad na para pang capacitor talaga. Pwede po siya dahil same lang sila ng gamitan. Pan motor lang sila. Ang problema talaga dito sa lugar namin mga master, inuulit ko na po, wala kaming mabilhan dito. Kailangan pupunta pa kami sa Davao City mismo. So dahil sa panahon din ngayon, walang bumabiyahe na papadalhan. So mahirap na, wala din naman akong sasakyan. So ang ginagawa ko lagi, pag may makikita ko doon sa mga junk shop, bibilhin ko yun ng mura lang. Si-save ko, check ko muna. Pag gumagana, okay na yan. So hindi ka malilito, may diagram din naman mga master. So yan, jajumpiran natin siya para i-connect natin siya sa running ng capacitor ng compressor. Doon tayo kukuha ng supply dahil nandun yung isang linya. So ganyan lang po mag-check mga master, may diagram din naman, hindi ka naman mawawala. So wag nyo na lang tingnan kung yung kulay na purple at saka yung gray, doon ka lang manood sa diagram. Basta ang importante, yung starting dyan, siya lang nag-iisang wire niyan. Doon tayo kukuha sa running na capacitor. So running supply. So tanggalin muna natin, parang mahirap. So subscribe nyo pala ako mga master, huwag nyo kalimutan Remlitic para updated kayo pag may bago ako mga video. So yan o, ito yung line 1. So isang linya, naka-jumper dyan sa running din ng capacitor ng compressor. So dyan natin kukuha dyan tayo kukuha ng supply. Mayroon namang diagram, so hindi ka rin malilito. Yung original niyan, dyan din siya nanggaling yung supply ng pan motor, pero yun nga, hindi na lang ni binalik ng nag-check nito dati yung technician.
Hindi naman sinabi kung anong problema, basta hindi lang daw bumalik. So nakatambay na to ng matagal. Kita nyo naman yung unit, sobrang dumi na. Pinapacheck lang ni customer kung aandar daw ay gagamitin niya. So putulin natin yan dahil hindi na kailangan yun. May bago na siyang wire. So lagyan muna natin ng electrical tape para safety. So ganyan lang mag-check mga master. So pwede naman nating, para mas mabilis na lang na paraan, pwede nyo na lang i-check mamaya, paandarin nyo yung thermostat at saka yung selector switch. Kung aandar na yan, dahil na-check naman natin yung wirings, so wala nang problema tayo dyan. Pero pag mayroon pang, pag pinapaikot natin to, pinapaandar na, kung hindi pa aandar siya, so check natin yung thermostat at saka sa selector switch. Inuuna lang natin yung supply ng pan motor at saka yung compressor. So ngayon i-connect na natin, tapos kukunan natin siya ng resistance at saka yung body ground. So yan na po mga master, nakakondim na po yung red at saka yung blue ng supply ng washing. So ito lang ginamit natin, nag-jumper tayo dahil dyan naman talaga din nanggagaling yung supply sa running ng capacitor ng pan motor, ng compressor. So nandyan lang siya naka-jumper, wala na kasi siyang, hindi kasi sa gumagamit ng terminal block dito. Nakita nyo yung panel board, wala siyang terminal block. So dyan na lang tayo kukuha sa running. So makikita nyo din naman sa diagram, hindi kami lilito, pareho lang sila. So dyan lang kumukuha ng isang supply sa running at saka yung isa doon sa selector switch. So okay ba mga master? Nakuha nyo ba? Nagets nyo ba? So ang ginagawa natin dito ngayon, pinapaandar natin yung unit. Saka na lang natin ito lilinisan pag okay na. So mahirap kasi paglinisan nyo tapos hindi pala umaandar, so useless din. So kailangan mo nang pa-energize muna natin. So check natin sa tester ha. Naka-switch on na yung thermostat. So dito na tayo mag-focus sa selector switch. So ang control pala nito ay low pan, high pan, low call at saka high call. Dahil 4 lang yung wire nun ng pan motor. So yan, naka-set na ating tester sa ohms. So pwede natin paandarin ha kung gagana ba yung selector switch yun. So okay pa din po yung selector switch ha. Tingnan nyo, gumagalaw yung tester, low pan, high pan. So ulitin natin, gumagalaw, di ba? So off, low pan, high pan. So next nito ay low call at saka high call. Low call. So yan. So wala naman siya kasing lead gen o yung sticker dyan sa harap na may nakalagay yung sign dahil nawala nga daw, sabi ni customer. So lalagyan na lang natin to mamaya ng parang pentel pin. Sulatan na lang natin to. So wala po siyang shorted. So check na lang natin sa body ground. So meaning umaandar din ang thermostat nito at saka umaandar din ang selector switch. So yun yung parang shortcut na pag-check mga master. Kailangan lang yung resistance ang uunahin natin ng pan motor at saka compressor. Dahil yan, walang ground. Dahil pwede na natin siyang i-check na nakasaksak kung okay ba yung selector switch at saka yung thermostat. Para mas mabilis yung pag-check natin. Kasi pag gumagana ito, lilinisan pa natin to mamaya. So, ganun lang mag-check mga master ha. So, pwedeng gamitin pala yung, uulitin ko, pwedeng gagamitin yung capacitor ng dryer kung same lang sila ng value sa pan motor. O kahit mababa ng konti o mataas ng konti, pwede pa rin. Dahil pareho lang silang gamit na pan motor. O pan motor o motor ng dryer. So pareho lang sila. Pareho lang ng reading. Nakita naman natin kanina 3 microfarad lang. So try nating saksak ha. Pandarin natin yung unit kung gagana ba. So naka-opo yan. Try natin sa low pan. Yan. Umaandar. Diba? So matutuwa naman si customer nito mga master. Si magamit pa niya kahit wala nang yung parang sticker sa harap o yung nakalagay. Pero ang importante dyan, lalamig at aandar. So umaandar ang pan. So titingnan na lang natin ngayon. So lalagyan natin ha para makita nyo. Yan o, na umaandar na yung pan motor. Low pan yan, high pan. Tingnan nyo yung reading. Naka high pan. So
papaandar rin natin yung compressor kung umaandar ba ito ngayon. Low pan yan. Ulitin natin. Yung reading niya sa 0.38 pa. Pag umaandar niya yung compressor, aabot na yan ng 1 hanggang 2. Dahil bago pa aandar ang unit, so medyo bababa pa at mas lalo na matagal nakatambay itong aircon. So yan. Umaandar na yung compressor. Nakita nyo? Medyo mataas na yung reading niya. Umaakyat siya ng 1.65. Aakyat pa yun mamaya. So tiisan lang. So hintayin lang natin. So yan, naka high call na 1.67. Aakyat pa yun mga master dahil matagal nakatambak tong compressor. So titingnan na lang natin kung may leaking siya o wala. O 165. So aakyat pa yan. Ganyan talaga yung compressor o yung unit pag matagal na hindi nagamit. So ito yung ginagamit natin ha. Yung fan capacitor, motor, yung capacitor ng dryer. Yun ang ginagamit natin para paandarin natin yung fan motor. So yan. So may preyon pa oh. So hintayin na lang natin ito kung mawawala yan yung ice build up niya sa evaporator dahil nakita nyo din naman sobrang dumi na. Kailangan lang ng linis yan. Ang importante may preyon pa kahit matagal na siyang nakatambay. So nakita nyo mga master, di ba? Hintayin na lang natin mga ilang segundo, mawawala yan. So may bisita ako dito, si Marjon. Ayos ba Master Dance? Good. May bisita ko si Marjon de la Costa. Welder din yun, parang bumibisita lang. Ayos daw. So yan o. Mayroon siyang ice build up. So hintayin na lang natin saglit ha dahil matagal siyang nakatambay. Kung mawawala yung ice build up yan, malulusaw yan. So meaning okay pa talaga tong unit na to. At saka kulang lang talaga sa linis. So yan yung ginagamit natin ng mga master. So pag wala kayong makitang fan capacitor, wala kayong mabili, pwede kayong gagamit ng capacitor ng dryer, spin dryer ng washing machine. So yan. So unti-unti nang nalusaw oh. So okay pa yung aircon nila. Tingnan nyo. So ganun lang mag-check mga master kung paano natin pandarin yung fan motor at saka mag-check ng unit kung buo pa, gumagana pa. So kailangan confident ka lang din, huwag kang matakot. So kailangan lang gamitan nyo ng tester at saka yung clamp para makita talaga natin kung umaandar yung unit na hindi siya nag-stack up. So yan o, nawawala na, nalulusaw na. So ganun lang mga master. Huwag nyo lang akong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel na Rimlitic para updated kayo sa pagbabago ako mga video. Yun o, umaakyat na siya sa 2. So pwede na natin i-switch off tong unit dahil nakita natin na okay pa yung unit. Kailangan lang muna namin linisan to para i-report namin sa may-ari na okay na yung unit nila. Sobrang dumi, di ba? Hindi na lang namin nilinisan sa taas, parang dumi yata ng daga yan. Yung iba. So mamaya na lang, pinapaandar na lang muna namin to, saka namin lilinisan, di ba? Ganun po mag-check mga master ha. Importante, umaandar na yung unit. So switch off na natin. So ayos ba? So pan. So switch off natin. So okay pa yung buo pa yung thermostat, buo pa yung selector switch. Gumagana na yung buong unit mga master. So next time ulit, lilinisan na lang muna namin to para ihatid na sa may-ari. Ayos. Maraming salamat.